madam, so may problema po ang ating letter sender for today. Problemang sana all, okay? So ito na nga ang kanyang kwento, ayoko nang patagalin. Dear Madam Native Filipina, isa ako sa taga-subaybay ng mga binabasa mong liham. Gusto ko lang i-share ang kwentong afam ko. Pakitago na lang po ako sa pangalang Joy, 53 years old na single mother, at merong isang anak na babae, 21 years old na. Dati po akong OFW. Matagal po akong nagtrabaho sa ibang bansa. And last year 2022 ay umuwi na ako dito sa Pilipinas. Madam, meron po akong 3 afam. O di ba? Sabi ko sa inyo problemang sana all. So, yun na nga. Yung unang afam ko, madam, ay nakilala ko sa bansang aking pinagtatrabahuan bilang isang OFW. That was year 2018. And isa po siyang Amerikano, 68 years old. And then, August 2019 ay nag-book siya ng ticket para puntahan ako at magkita kami. At ganun din ako, madam, umuwi ako ng Pilipinas para nga makipagtagpo sa kanya. So, 10 araw po kaming nagsama at dinala ko po siya sa aming probinsya. Pagbalik po niya ng Amerika ay patuloy pa rin ang aming komunikasyon. Hanggang dumating ang taong 2020, nagkaroon ng COVID. Kaya ang nangyari, hindi na kami muling nagkita. At dahil matanda na nga siya at nagiging masakitin na. Pero hanggang ngayon ay nagme-message pa rin siya sa akin. Kaya lang, madam, hindi na ako interested sa kanya. O, di ba? Ang haba ng hair ni madam. Fast forward, madam, umuwi ako nitong July 2022 sa Pilipinas. At hindi ko akalain na sa buwan ng Oktubre ay makikilala ko itong pangalawa kong afam na taga Germany. 63 years old naman siya. Sa ilang buwan naming pag-chat ay nag-book siya ng ticket para pumunta at magkita kami. Nagsama po kami ng 1 buwan. Mahigit 1 taon at kalahati din ang aming naging relasyon. At may plano na nga siya na papuntahin ako sa Germany. Kaya lang noong August ay lagi ko lang siyang inaaway. Kasi parang wala na siyang time mag-reply sa mga mensahe ko sa kanya. In short, away-bati kami. Mabait naman siya at may paayuda din kaunti nga lang. At nitong nakaraang 2 linggo nga lang ay hindi na siya nagre-reply sa mga mensahe ko. So 10 days na po ang nakakaraan. Kaya nag-overthink na ako. Ang ginawa ko, madam, nag-message ako na maghiwalay na lang kami. At ayun na nga, nag-reply siya. At ang sabi niya, hangad ko ang lahat ng mabuti para sa'yo. Nasaktan ako, madam. Bakit bigla na lang siyang nagbago? Wala man lang akong alam na dahilan. Kaya ang ginawa ko para makalimutan siya, nag-install ako ng dating app. At ayun na nga, may nakilala kong afam na taga USA na naman. Ito na po ang afam number 3. Sana all. 64 years old na po siya. Mabait at lagi kaming nagbi-video call. Pupuntahan na niya ako within this year. Nagugustuhan ko na din siya dahil mabait at may plano. Ang problema ko, madam, sinuyo akong muli ng BF kong German. O, diba? At yun na nga, fast forward, nagkabalikan kami dahil mahal ko siya. Nagkasakit pala siya at na-confine sa hospital noong August year 2024. Kaya hindi niya ako halos ma-replyan sa mga mensahe ko sa kanya. Kaya ngayon, naguguluhan ako kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikipag-chat dito sa pangatlo kong afam. Payuhan mo ako, madam, at maraming salamat po. Mamigay ka naman, madam. Yung afam number 1 mo, bigay mo na lang. Comment po kung sinong gusto mag-mine sa afam number 1 ni letter sender. So, ayun na nga. Baka may gusto din dito sa, afam number 3. Comment lang kayo dyan. Malay nyo, ibigay ni sender sa inyo. So, ganito na lang, Madam Letter Sender. Ang masasabi ko, yes, itigil mo na ang pakikipag-chat dito sa afam number 3. Kasi, ang sabi mo nga, diba, nagkabalikan na kayo ni afam number 2 na mahal mo din naman. And isa pa, advantage nagkita na kayo ng personal. And also, madam, nagkasama na din kayo ng medyo matagal. 1 month. 1 month ay matagal-tagal ng pagsasama yon. I-compare mo doon sa ibang nakikipagkita ng afam na ilang araw lang, ilang weeks lang, diba? Ito 1 month. Medyo wala ka namang reklamo eh. So, ibig sabihin, nagkakaintindihan naman kayo. Wala kang reklamo, wala kang problema. Okay? So, sabi mo nga, 1.5 year na kayo, mahigit. So, that means, kung hindi lang siya nagkasakit, madam, strong ang inyong
relasyon. Strong ang inyong bond. Ay, charot. O, diba? Parang compatible. Parang compatible sa isa't isa, diba, madam? Minahal mo nga. Also, nagpapadala siya ng paayuda. Siyempre, naiintindihan ko kung bakit hindi ganun kalakihan ang binibigay niya dahil nga na-mention mo, di ba, na nagbabalak na siya na papuntahin ka na ng Germany. So, ayun, why not, madam? Ituloy nyo na ang inyong mga planong nasimulan. Huwag ka nang magpatintal, ano yun? Umiwas ka na sa mga tentasyon, di ba? And yung tentasyon mo ay itong AFAM number 3. Kasi nang dahil kay AFAM number 3, naguguluhan ka na ngayon. So, para hindi ka na maguluhan, makapag-focus ka na sa isa, ipamigay mo na lang yung dalawa. Ayun na nga mga madam. Kung ako sa'yo, pati yung AFAM number 1 mo, bitawan mo. So, Madam Letter Sender, okay na siguro tayo dun ha. Yun lang po ang masasabi ko. Good luck po sa iyo, Madam Letter Sender. Thank you for sharing your story. Bye-bye.